Ang mga hurado ay pumili ng mga kandidato batay sa antas ng kanilang kapangyarihan, at iniisip din nila na uunlad pa si Helmut sa Academy. Isang linggo pagkatapos, si Helmut ay naglakad-lakad sa paligid ng lungsod upang hanapin ang Baden Mercenary Guild. Siya ay gumawa ng isang request at iniwan niya ang kanyang mga gamit noon. Ang batang nasa harapan ng mesa ay kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Helmut at tutulong sa kanya anuman ang kanyang kailangan. Nagulat si Ethan nang malaman niyang nagbayad si Helmut kay Alea ng 100,000 marks. Nabigla siya dahil hindi alam ni Helmut kung paano ingatan ang kanyang ipon. Bilang kanyang tagapag-alaga, kailangan niyang turuan ito na ang pera ay mahalaga, kaya dapat mapamahalaan ng wasto. Malaya si Helmut gawin ang anuman dahil may isang buwan pa bago ang pag-enroll kaya't naisipan niyang gumawa ng request. Pinayagan ito ni Ethan basta't hindi ito masyadong delikado o may paprotektahang tao ng matagal. Naghanap si Helmut ng request na maaaring matupad sa loob ng Baden bago magtapos ang buwan. May isa na angkop subalit ang lokasyon ay nasa Greta Academy. Ayon sa mga ulat, mayroong espiritu sa Academy. Ang pagpaparamdam ay madalas mangyari sa gabi ngunit galing sa iba't ibang lugar kaya't ang detalye ay hindi malinaw. Hanggang ngayon, wala pang ebidensyang natagpuan o dahilan na nahanap. Kaya't nagsumite sila ng request upang iwasan ang anumang posibleng panganib na maaaring mangyari. Ang hiling ay upang alamin ang pagkakakilanlan ng espiritu sa Academy at iulat kapag ito'y natapos na. Pinili ni Helmut ang request dahil nais niyang maging pamilyar sa Academy, ngunit hindi pa siya gumagawa ng ganoong uri ng request noon. Nag-iisip siya nang may lumapit sa kanya, ito ay ang batang may berdeng buhok dati. Ito ang unang pagkakataon na si Alea ang idolo ng kagawaran ng Mahika, ay nagkaroon ng kasama kaya't napansin niya si Helmut. Tinanong ni Helmut kung ang batang iyon ay isang salamangkero rin. Kinumpirma niya ito ngunit may kaunti siyang pagkakaiba kay Alea. Siya ay nagpalipad ng Fury Monster at sinubukan itong suntukin ni Helmut. Natawa ang bata dahil si Helmut ang unang taong sumubok na tamaan si Ratin. Si Ratin ay isang espiritu ng liwanag na medyo pilyo ngunit hindi mapanganib. At kahit maging mapanganib ito, hindi ito kayang pigilan ng mga tao. Tanging ilang mga salamangkero ang kayang kontrolin ang mga ito dahil ang mga espiritu ay walang pisikal na katawan. At isa sa mga salamangkero ay ang batang may berdeng buhok si Sean, ang tanging elemental mage sa Academy. Iniisip ni Helmut na si Sean ay nakakaaliw, ngunit kinakailangan niyang tuparin ang request. Alam ni Sean ang usap-usapan tungkol sa espiritu sa Academy kaya't nag-alok siya na tulungan si Helmut sa kanyang request. Pumunta sila sa pangkaraniwang gusali sa Department of Swordsmanship. Dahil ito ang pinakahuling lugar na pinuntahan ng multo. Kaya nang magpakita ang espiritu, ito ay naging bakante na kapag palubog na ang araw. Ang espiritu ay hindi nakakatakot maliban kung ito ay ang espiritu ng isang masamang nilalang na may salamangkang itim. Hiniling ni Helmut na maghiwalay sila upang maging mas epektibo ang paghahanap. Isang figurang itim ang nagmamasid sa kanila mula sa malayo habang nagsisimula ng maghanap sina Sean at Helmut. Ngunit sina Sean at Helmut ay walang mahanap na anuman. Si Sean ay nakatingin sa isang bagay ngunit hindi niya sinabi kay Helmut ang tungkol dito. Nang sila'y malapit nang umalis, nakakita si Sean ng isang taong tila espiritu na lumalakad papunta sa kanila. Ngunit hindi ito multo kundi si Alea ang dumating, at sinabi nila ang tungkol sa request na nagkakahalaga ng 3,000 marks. Tinanong niya si Helmut kung bakit gumawa pa rin siya ng request kahit marami na siyang pera. Sinabi rin ni Alea na naruroon siya upang tuparin ang isang direktang request na natanggap mula sa Academy. Gusto niyang malaman ang totoo kaya tinanggap niya ang request. Nagtaka si Helmut kung bakit nagsumite pa ng hiwalay na request ang Academy. Nag-alok si Sean na hanapin ang multo ng magkasama upang makatipid ng oras at pumayag sina Alea at Helmut. Kinalaunan, gumamit si Alea ng isang ilusyon upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ayon sa ulat, ang mga gusaling pinupuntahan ng espiritu ay kinabibilangan ng lecture hall. Nasa kasalukuyan silang lugar kung saan nagsasanay ng swordsmanship. Ang lounge ng guro sa swordsmanship, ang gymnasium at ang palarwang pagsasanay, ang lahat ng mga gusaling ito ay mayroong isang bagay na pagkakapareho. Sila ay bahagi ng kagawaran ng swordsmanship. Ang multo ay hindi lumitaw sa anumang ibang gusali ng kagawaran ng Mahika.
Maaaring gawa ito ng isang salamangkero na gumagamit ng isang paraan ng silent spell o ng sinuman. Sinabi ni Helmut na ang mga espiritu ay hindi maaaring atakihin ng pisikal. Sinabi sa kanya ni Ethan na sinubukan ng isang estudyante na hiwain ang espiritu ngunit dumaan lang ang espada dito. Ang pakikipag-ugnayan sa dalawa ay nagpapaisip kay Helmut tungkol sa kanyang pagbibigay ng opinyon ng pantay-pantay. Dati siyang sinasaway ni Elaga at sinisigawan ni Darian. At hindi talaga siya nakikipag-ugnayan sa Peace Mercenary Corps. Ito ang kanyang unang pagkakataon na magbahagi ng kaalaman sa iba para malutas ng paunti-unti ang problema. Inisip ni Alea na marahil maaaring atakihin ang multo gamit ang Viz kaya't susubukan ito ni Helmut. Sa mga sumunod na sandali, pagod na si Sean kaya nagpaalam siya. Nagsimula naman sina Helmut at Alea na pag-usapan ang kanilang parehong ideya na maaaring may kinalaman sa isang espiritu. Ngunit hindi ito matunten ni Alea dahil hindi siya isang elemental mage, kaya nagtanong si Helmut kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Alea na mayroon na silang isang elemental mage na may kahusayan sa mahika. Samantalang si Sean ay mabilis na tumatakbo patungo sa kung saan. Sinubukan ni Helmut at Alea na sundan si Sean dahil alam nila na may hinahabol si Sean na isang bagay. Alam na agad ito ni Alea kaya inundyukan niya si Helmut na gumamit ng Viz upang umaksyon si Sean. Kailangan lang nila malaman ang wastong lokasyon ni Sean. Gumamit si Alea ng searching spell at lumitaw ang mga bakas ng paa ni Sean. Tiwala siyang alam niyang hindi rin kayang tukuyin ni Sean ang eksaktong lokasyon, kaya't kailangan nilang mahanap ang espiritu bago siya. Pumasok sina Helmut at Alea sa palaruan ng kagawaran ng swordsmanship na hindi basta-bastang pinapasok. Ang palaruan ay hinahati sa mga individual na antas at level. Iniisip ni Alea na ang espiritu ay pumupunta sa hindi madalas na ginagamit na lugar bilang kanyang tahanan dahil kailangan nito ng isang tahimik na lugar upang magtago. Iniisip ni Alea na maaaring nagtatago ito malapit sa mga mas mataas na mag-aaral na may scholarship. Ngunit curious si Helmut sa personal na pinagsasanayan ni Ethan. Pumasok sila sa pinagsasanayan ni Ethan nang walang pahintulot. Nakaramdam si Alea ng isang bagay na katulad ni Sean doon. Tinanong sa kanya ni Helmut kung totoo nga ang hiling na natanggap niya mula sa academy. Sinabi ni Alea na hindi niya gusto na mayroong iisang elemental mage lamang sa academy kaya't plano niyang hulihin ang espiritu at suriin ito. Gumamit si Alea ng isang silent spell upang itago ang kanyang sarili at kailangan niya si Helmut upang lumabas ang espiritu. Ang multo ng academy ay lumabas sa anyo ng isang sobrang laking spiritu. Gumamit si Alea ng sealing spell upang pigilan ang espiritu na lumabas sa lugar, ngunit hindi siya makakagalaw dahil dito. Sinabihan niya si Helmut na kailangan niyang saktan ang espiritu gamit ang kanyang Viz. Umatake si Helmut ngunit hindi sapat ang unang mga pag-atake nito. Kaya si Helmut ay gumamit ng higit pang lakas nang biglang pumasok si Sean sa gitna nila upang pigilan siya. Sinaway ni Sean si Helmut sa kanyang pagpapakita ng kawalan ng pag-iingat sa espiritong itim. Hinarang niya ito ng barrier ng liwanag, ngunit silang dalawa ni Ratin ay hindi makatatagal. Ang espiritu ngayon ay galit at wala na sa kontrol. Napansin ni Sean na naruroon din si Alea, siya ay nagulat na gusto ni Alea na pag-eksperimentuhan ang espiritu. Sinabi ni Alea na ginawa lamang niya ito dahil tumanggi si Sean na gawin ang anumang pananaliksik kasama siya. Ngunit ayaw ni Sean dahil si Alea ay gumagawa ng nakakatakot na eksperimento sa espiritu. Kailangan isara ni Sean ang espiritu ngunit hindi nila ito pwedeng mawala, kaya't sinabi ni Sean kay Alea na panatilihin ang sealing spell. Sinabi din ni Sean kay Helmut na kunin ang atensyon ng espiritu nang hindi ito inaatake. Sumang-ayon siya ngunit hindi niya alam hanggang kailan siya makakatagal nang hindi umaatake rito. Ang espiritu ay mabilis ngunit kaya pa ring sabayan ni Helmut ang bilis nito. Si Sean ay nagsasagawa ng ritual habang si Helmut ay patuloy sa pagkuha ng atensyon at alam ng espiritu na hindi siya kayang atakihin ni Helmut. Sinabi ni Sean na unti-unting humihina ang espiritu ngunit halos sirain na nito ang sealing spell. Ang itim na espiritu ay nag-iingat sa kanila at natatakot sa elemental magic ni Sean. Ang espiritu ay malapit nang atakihin si Alea matapos masira ang sealing spell. Ngunit tumalon si Helmut sa pagitan nila upang ipagtanggol ito. Gumamit si Alea ng barrier spell ngunit nakatakas pa rin ang espiritu.
Naharangan ito ni Helmut at sinabihan si Sean na gawin na ang ritual ngayon. Natakot ni Helmut ang espiritu gamit ang espada at habang ito'y nabigla, sinugod ito ni Sean gamit ang kanyang mahika. Ang espiritong itim ay naging isang maliit na espiritu at nagawa ni Sean na kontrolin ito tulad ni Rat-in. Ang batang lalaki sa harapang mesa ng Baden Mercenary Guild ay nagulat nang makita ang espiritu na nag-transform sa isang maliit at lumilipad na nilalang. Tinanong niya kung bakit naroon ang espiritu at ayon kay Sean, maraming posibleng dahilan doon. Maaaring may impluwensya ng magic, maaaring nagkaroon ng pagka-distort ng mga puwersa ng lupa, at maaaring mayroong bakas ng mga puwersa ng kadiliman. Kailangan ng guild na tiyakin na hindi nalailitaw ang halimaw kaya hindi pa nababayaran si Helmut. Pagkalabas, sinabi ni Sean na si Helmut ay kaibigan na rin niya. Nakipagkamay si Sean kay Helmut ngunit si Alea ay agad nang tumakbo palayo sa kanila. Inisip ni Sean na dapat bilhan sila ni Alea ng kanilang pagkain ngunit kailangan nilang linisin ang mga lugar ng pinag-insayuhan. Ang lahat ng mga mag-aaral ng Greta Academy ay kinakailangang tumira sa dormitoryo at si Helmut ay itinalaga sa 3rd floor Unit 301. Handa na siyang magsimula sa takdang panahon at ang seremonya ng pasukan ay bukas na. Sinabi ni Ethan na mas mabuti kung titingnan ni Helmut kung saan siya titira. Ito ang unang pagkakataon na makisalamuha talaga si Helmut sa mga tao sa Academy. Nagpa siya si Helmut na suriin ang kanyang dormitoryo. Si Alea ay mag-isa na nagsasalita na si Helmut ang dahilan ng mga kakaibang bagay na nangyari. Siya'y pagod na at ipinangako niyang hindi makikipagkaibigan noon. Hindi niya nais na makita si Helmut muli kapag nagsimula na ang klase. Hindi siya nakasuot ng anumang kapa sa kwarto tulad ng dati at tila isang babae siya. Si Max at Paul naman ay puno ng mga sugat at gusto nilang puwersahang pumunta sa Baden. Ginagamit nila ang prinsipyo ng Black Hawk para alisin ang sino man na sumalungat sa kanila. Biglang may isang tao mula sa Black Hawk ang dumating at inatake sila. Kinompronte niya sila sa paggamit ng pangalan ng Black Hawk nang walang ingat. Ipinahayag niyang nadungisan ang pangalan ng kasalukuyang Black Hawk. May tanong ang misteryosong lalaki para sa Black Hawk kay Paul at Max, at dahil patay na ang mga ito ay tumingin siya sa dalawang kawal at nagtanong kung pwede na lang sa kanila.